siya. Taray. Hello Habibis! Another day, another vlog. Bale Habibis, ito yung vlog ko nung umuwi kami sa province. Or umuwi ako sa province at pabalik na ako sa Manila. I hope naintindihan mo naman kahit ganito yung boses ko. Bali, ito na nga, yung papunta kami ng airport sa Jensan. Oo. Bali, ito nga yung time na kinuha ko yung anak ko sa probinsya kasi nagkaroon ng personal problem. And siyempre, batang-bata pa siya. Eto na nga, nakapasok na nga kami. Ano ba yan? Puro ako eto na nga. So, nandun na kami sa loob ng airport and pumasok kami dito para mag-check-in na. Sobrang napaaga kami actually. Oo. Kasi nga, ayoko na ding magstay doon sa nag-stayan namin kasi medyo nahihiya na ako. Oo, bali nito kami sa loob. Hinahanap namin kung saan kami pwedeng mag-check-in para makapasok na kami at makapagpahinga na kami. And I know, halo-halo yung emosyon na nararamdaman ng anak ko dito. Since naman ako, sa dami ng pinagdaanan ko, medyo naiintindihan ko naman yung part na gano'n. Bale, ito na nga, nag-check-in na kami dito, oo. Sobrang high-tech na ng mundo ngayon, no? Kasi nga, yung pag nag-check-in ka, alam mo yung sobrang aga mo, kailangan dito ka muna, hindi ka dun sa counter, oo. So, kailangan marunong ka magganing-ganyan. So, ayan, nakuha na namin yung boarding pass namin. And binigay ko na nga sa anak ko, yun sa kanya, oo. Alam mo, gusto ko talagang mag-voice over ng masaya. O, gaya niyan. O, di ba? Nasa elevator kami niyan. Bali, nagulat nga siya nung umandar yung elevator. Since siguro, first time na din niya sumakay dyan. So, sabi ko nga sa kanya, hilain na niya yung maleta at lumabas na kami. And sobrang na-excite, na kinakabahan kasi hindi pa kami totally nakalipad dyan. Oo, nasa loob pa lang kami ng airport. And as you can see, sobrang wala pang tao dito. And yan yung nasa loob na kami. Nasa waiting area na kami niyan. Umuupo, nagkukwentuhan kami. And kung nakikita mo yung anak ko, wala kasi kaming, isa lang yung cellphone namin dyan. And sabi ko nga, may nakalagay sa pilikmata niya. So, ayan, medyo naboboard na siya kasi sobrang tagal na nga namin. Ilang oras kami nasa airport. And kung napapansin nyo, Philippine Airlines po yung nandyan. So, alam nyo na yung nasa isip ko. Oo, tama yan. Bali, nagkamali nga kami ng napapasukan. Tignan nyo yun. Tapos nagtataka yung anak ko, bakit lahat nakapila? Tapos kami, hindi kami nakapila at nakaupo lang kami dito. Tapos, isipin mo yun, sobrang dami ko ng travel na napag-travelan. Pero isipin mo yun, naging tanga din tayo this time. Alam mo yung nagdudunong-dunungan ka na akala mo alam mo na. So sabi nung kwan sa amin, yung nagbabantay doon, sabi niya, "Ma'am, ba't hindi pa po kayo sumasakay? Ano po ba yung flight niyo? Anong oras po?" Bale sabi ko nga is, Cebu Pacific kami and ito yung oras. So yun nga, sabi niya hindi dito, Philippine Airlines na. So yun, tawa kami ng tawa and to kadalon sa resort, nag-waiting kami ulit dito. Pumunta nga kami dito sa Cebu Pacific and wala pa masyadong tao. Kasi nga, gabi pa, parang I think alas 7 pa yata yung, ay alas 6 yata yung lipad namin. Eh, nandun pa yung kaba, so linilibang ko lang dito yung anak ko. Since nga, wala kaming load, tapos isa lang yung cellphone namin, kasi nga wala pa cellphone yung anak ko. Until now rin naman, wala pa siyang cellphone. Ewan ko kung ibabas niyo ako sa point na yon. Nag-iisang anak ko lang siya, pero wala pa siyang cellphone. Kasi nga, ito yung time na dumating siya umuwi na siya dito sa akin. Ready naman ako physically, pero, siyempre, yung laman ng bulsa natin ngayon is hindi siya pasok sa budget pa yung cellphone. Oo. Bakit pa ako nagpapaliwanag? No. Bale yan nga, tumatawa nga kami dyan kasi nagkukentuhan nga kami and binibidyohan ko siya. Medyo, alam mo yun, sabi ko nga ang itim niya dyan, something ganyan. And, ayan, nagwawaki-waki lang siya dyan. Pero, sobrang kwan na siya dyan, napapagod, nababagot na siya, ganun. And yan, kung nakikita nyo, nakahiga na siya dyan kasi nga, di ba, as a bata, even ako, sumasakit na talaga yung puwit ko. Eh sabi ko, magkwento ka nga. Sabi ni, anong kwento ba yung gusto mo? O, di ba? Kinat ko na doon kasi sobrang haba ng pinagkukwentuhan namin. As in talaga, alam mo yung 13 years kami hindi magkasama and ipapakwento ko ba naman sa kanya ng isang oras, o di ba?
Bale, hindi nga lumaki sa akin yung anak ko. And bakit ko dino-document 'to? Kasi nga hindi para magpa-impress or para kumita o para sa views. Ini-edit ko 'to or pino-post ko 'tong video na 'to para meron akong memories or merong babalikan yung anak ko pagdating ng time na alam mo yun, nag-grow na siya, lumaki na siya, as in nagkaroon na siya ng sariling pamilya. Na mapapansin niyo na kahit may sakit ako, 'di ba, naghahanap buhay tayo. Uy, hindi gano'n. Pero eto na nga. So, diyan yung time na, pa-boarding na kami and medyo kinakabahan na ako diyan. Kasi nga, wala siyang dalang ID kasi nga naiwan. So, since hindi nga maganda yung pag-alis namin sa province namin kasi nga kinuha ko lang siya doon sa province namin. And dito nga, thank you Lord, thank you God kasi nakapasok nga kami. Yes, successful kahit na-interrogate pa siya. Ano to? Na-interview pa siya bago kami makapasok. And yan, nakapasok na kami sa loob ng eroplano. And alam ko na 'di ba, palipad na yan at ilang oras na lang nasa Manila na lang din. Nasa Manila na rin kami. O 'di ba? Sobrang as a mother na 13 years ko hindi nakasama yung anak ko. So, ang sarap lang sa pakiramdam, 'di ba, na kahit ganito na yung sitwasyon ko ngayon na umaangat o nagpapaangat pa ulit or inaayos pa ulit yung buhay, eh kasama ko siya. Siguro will lang din siya ni God kasi 'di ba, hindi sa lahat ng oras kasi is may lakas ako. So anyway, ayan. Sabi ko nga, hindi ko marunong mag-seatbelt. Sabi ko nga, Saan yung konti? lagyan mo yan. Passport? So, may kinuha niyang ganyan. Pero may Tapos, passport. sabi na bakit ang luwag umi. O sabi ko, akin na. Isusok mo dyan. Tapos yan, diba, ang luwag daw. Tapos, pagka hila ko ganyan, naiipit siya. O, diba? So, ganun. Tukad na lang short. Ayun nga, diba? Siguro will siya ni God na ngayon siya dumating. Ngayon yung tamang time na makasama ko siya na kailangan ko ng lakas, kailangan ko ng panghuhugutan ng lakas, kailangan ko ng, alam mo yun, para makita din niya yung pag nag-uumpisa ka sa buhay, hindi siya madali. Kaysa noon, nasa condo pa kami, nasa ganung life pa kami, yung parang naglulustay pa ng pera na parang hindi mo alam kung may bukas pa, ganun, pumastos. Siguro kung ganun siya time yan dumating, baka hindi rin mag-work. So ngayon na may store kami ng ito yung buhay. In-explain ko sa kanya kung ano yung buhay. Ano yung nangyari, bakit kayo nagkasal. At bakit goal ko ulit na umangat sa buhay ulit. Oo, bakit ulit? Kasi nandun na tayo. Sabi ko nga, may amoy na yata ako. Oo, kasi nga, di ba, ang tagal namin. Pumunta kami ng airport alas 2, tapos ang lipad pa namin alas 6 o alas 7 yata. Papuntang Manila. Eh sabi ko, ayusin ko muna itong mga bag. Eh sabi nga niya dyan, nangangalay na daw siya. Kaya tama na daw. Oo, papatay na daw. Tapos ka na? O diba? Sabi ko, hindi kasya yung pan. Hindi kasya yung mga gamit. Kailangan isla. Eh nangangalay nga siya. Sabay amoy kilo-kilo talaga. Pero ito nga yung point ko. O, diba? Pauwi na kami nga ng Manila. And sobrang excited. And first time din niya makita yung view sa taas. Yan, kahit hindi pa kami nakalipad. O, diba? Hindi ko alam kung tama ba yung kinukwento ko yung sa about sa buhay namin. Pero para sa akin, okay lang sa akin na ibas ako. Basta, alam ko sa sarili ko na itong sitwasyon na ito yung isa sa pinagpapasalamat ko sa year of 2025 na nakasama ko yung anak ko. Kahit na minsan, may pagkakulit talaga na alam mo yun, iniintindi ko na lang yung sitwasyon na ganito, ganun. Pero, siyempre, hindi naman tayo nandito para, alam mo yun, o diba, tawang-tawa siya. Hindi naman tayo nandito para i-spoiled siya, kasi gusto kong matuto siya kung paano lumaban sa buhay, di ba? Kahit pagdating ng time na, alam mo yun, dumating sa time na tumayo na sa sarili ng paa, na magkaroon na siya ng sariling pamilya. Hoy, bakit ang haba-haba ng video na to? Pero yun na nga, as a mom. Pero yun na nga, as a ina na gustong makasama yung anak, o diba? Gustong magkaroon ng magandang buhay kasama yung anak. So, pinagpapasalamat ko. Excuse me! Inuubo ako. Anyway, ang lamig na niyan.
Ang lamig na niyan kasi nga palipad na yung eroplano that time. And ito na nga, nasa Himpapawid na kami. And kung nakikita niyo, pakita ko sa inyo yung view dyan. O, diba? Naantok siya, pero hindi siya makatulog. Kita niyo yung view dyan, diba? Kaya siguro, no, yung ibang tao talaga, nagbabayad ng milyon para lang ma-experience yung lumipad. I mean, alam mo yun, yung mag-skydiving. Kasi, napakaganda pala talaga sa taas. Oo, napakaganda sa taas, yung Himpapawid. Alam mo yun, yung parang, pag tinignan mo yung mundo or tinignan mo yung lugar, parang walang problema. Alam mo yun? O, so, andito na nga kami. Kakadaldal ko, nandito na nga kami sa Manila. And siyempre, happy-happy kami dyan kasi nandito na kami sa Manila. And sa wakas, di ba, dumating na rin kami. Ay, nako, tong ubong to. Dumating na kami dyan. And mga isang, siguro, mga kalahating oras bago kami nakasakay bago dumating yung sundo namin. Kasi nga, nagpasundo kami diyan. Siyempre, kasi mahirap na mag-Grab, no? Ang mahal-mahal. 'Di ba? Tapos pagod na pagod ka pa. 'Di ba? Convenient kaya pag may kotse ka rin. Excuse me. So, ito na yung nasa labas ng airport. So, 'di ba? Nakasakay na kami sa ganun lang. So, eto nga, pauwi na nga kami diyan. Kasi natanong ko siya. Kasi hindi ako yung driver, si Mentor GM yung driver diyan. Kasi nga, wala akong lisensya kasi na-expired. And since sabi ko, kung papipiliin ako, nakaschedule kasi yung pa-renew ko ng lisensya. Kung papipiliin ako, uuwi ako at kukunin ko yung anak ko or paparenew ako ng lisensya. So, sabi ko, uwi na lang ako. Kasi yung pagpaparenew ng lisensya, okay lang magka-penalty. Huwag lang malagay sa alanganin yung anak mo na ang bata-bata pa. Kaya yan, sabi ko nga, oh, 'di ba? So hindi pa rin siya marunong mag-seatbelt kahit nasa kotse. Hindi niya alam na parehas lang din sa sa eroplano. So ayan, 'di ba? Nagkukuwan pa ya sila na nagtuturuan pa kung paano mag-seatbelt. Eh yun na nga, 'di ba? Nag-seatbelt na sila and dito nga malapit na rin kami mapunta dun sa highway kasi 'di ba sa Terminal 3 lang kami. And eto malapit na kami dumating and hindi ko na talaga nalagay hanggang sa bahay kasi nga nalobat yung cellphone ko. So paano? Hanggang dito na lang. Thank you for watching.